Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isa sa pinaka-paborito po nating fried chicken. Ito po tinatawag na Max Fried Chicken. Ito na po yung ating mga ingredients. Ito, chicken legs. Yung iba po, ang ginagamit nila dito is chicken whole or chicken half. So, mas malasa po pag ito pong chicken legs yung gagamitin natin. Kasi nakaka-penetrate po ng maganda yung mga marination po natin. At para naman sa kanyang marination, gagamit tayo ng liquid seasoning. Or yung iba naman, ginagamit dito is patis. So medyo malansa po yung patis para sa akin. Kaya ang ginamit ko po dito is liquid seasoning. Calamansi juice. Pwede rin po kayo gumamit ng lemon juice. Ito pong magbibigay ng linamnam at masarap na flavor. Garlic powder. Optional ingredients. Kung gusto mo po medyo garlicky po ang lasa ng inyong Max Fried Chicken, mas maganda po itong addition sa ating marination. At para naman sa ating poaching liquid, salt, buong paminta, or whole peppercorn, dahon po ng laurel, pinitpit na bawang, spring onion, tanglad or lemongrass, at sliced onion. At gagamitin po tayo ng tubig para sa ating pagpo-poach ng ating manok. So mga katropa, mag-start na po tayo sa ating pagmamarinate ng ating chicken. So ilagay lang po natin sa isang lagayan kung saan po tayo magmamarinate. Yan. And then, ilagay na po natin yung ating liquid seasoning. At yung ating lemon juice or calamansi juice. Yan. Ito na magbibigay ng masarap na flavor. At maglagay po tayo ng ating garlic powder. Yan. And then, i-massage lang po natin para ma-penetrate po ng ating marination yung ating chicken. So, it's better po na from time to time ay baling-balingin po natin para ma-distribute po natin yung flavor ng ating nilagay na pang-marinate. Okay? So, mas maganda po i-marinate natin ito 3 hours prior po sa pagluluto. Sa best result, i-marinate po natin ito ng overnight. Okay? Yan. At don't forget po na pag minarinate natin ito, ilagay po natin ito sa refrigerator po natin para hindi po mag-growth ang bakterya. Dahil po, lalo na po, pag humid at medyo mainit yung lugar, may tendency po na mag-growth po ang bakterya. At it will lead to food poisoning. Okay? So, I think pwede na po natin ito i-cover at ilagay sa ating ref. Again, I will remind you guys na from time to time po ay baling-balingin po natin para ma-distribute po natin ng maganda yung marination at para po pumasok sa loob. So, mga katropa, para naman sa ating poaching liquid, maglagay lang po tayo ng tubig. Make sure po na masubmerge po ng inyong liquid yung inyong chicken. Okay? So, ilagay lang po natin yung ating tubig and then yung ating bawang, sibuyas, sama-sama na po yan. Okay? Ating whole peppercorn, yung ating spring onion, o kung mayroon po kayong onion leek, maganda rin po. Yung ating lemongrass at yung ating dahon ng laurel. Yan. So, kompleto na po yung ating mga aromatics. Maglagay lang po tayo ng ating asin. Okay. So, kailangan yung ating liquid is tamang-tama lang po yung alat. Okay?
So kung ano po yung lasa ng inyong poaching liquid, yan na rin po yung probably yung lasa ng inyong manok. So nakasalalay po lahat. Yung lasa po ng inyong outcome na mapipritong manok dito po sa inyong poaching liquid at sa sarap po ng inyong pag-marinate ng inyong chicken. Okay? So you can adjust po during cooking o sa pagpapakulo sa kanya. Pwede po kayo mag-adjust if you feel na hindi pa siya masyadong masarap. You can add some salt, or kung sobrang alat naman, you can add also water. Okay? Yung poaching po, ito po ay isang pamamaraan ng pagluluto na sinasubmerge po natin yung laman or yung ating meat sa below boiling point po ng tubig. So kung yung boiling point po ng tubig is 100 degree Celsius, siguro ito yung ating inner heat nasa 70 to 80 degree Celsius. Okay? Hindi po siya kailangan kulong-kulo. Or else, malalamog po ang inyong pinopoach na karne. At hindi po maganda ang kalalabasan. Mag-breakdown po ang laman dahil sobrang init. Ipopoach po natin yung ating chicken about 12 to 14 minutes. So, depend po sa laki ng inyong chicken. Sa ganito kalaking chicken legs, I think 12 to 14 minutes is enough na po para maluto po yung ating chicken. Okay? From time to time or every hour, kung pwede po natin itong baling-balingin. Yan. Balik-balik na rin po natin para ma-distribute po natin yung flavor ng ating marinating liquid. So, ito po, na-marinate po natin ito ng overnight. So, ang susunod po na gagawin natin, lulutuin na po natin siya using yung ating brine solution. Okay? So mga katropa, pakukuluin na po natin yung ating brine solution. So this is an optional ingredients. Mag-a-add po ako ng chicken nor cubes. Yan. So tutulong po yan para lalo pong sumarap at lalo pong manuot yung lasa ng ating brine solution doon po sa ating manok. So takpan na lang po natin yan mga katropa, and then pakukuluin natin ng about 2 minutes before po natin ilagay yung ating chicken. So mga katropa, after 3 minutes, yan na po yung ating brine solution. Kumulo na po siya. So tikman po muna natin to para dito po tayo mag-adjust ng flavor. Okay? So dito po nakasalalay yung lasa po ng outcome ng ating mapipritong manok. 60% po ng lasa ay manggagaling po dito sa brine solution, and the 40% will come doon po sa ating minarinate po na ingredients sa ating manok. So tikman po muna natin to before po natin ilagay yung ating manok. So okay na po yung ating brine solution. Nasa 70 to 80 degrees Celsius lang po yung kanyang temperature. So hinaan po natin yung apoy. Pag nahinaan na po natin yung apoy, ilagay na po natin yung ating chicken. Yan. So, ilagay na po natin sa loob. So, make sure po na nakasubmerge po ang inyong chicken sa kanyang brine solution. Yan. And then, pwede na po natin ito ihalo. Ilagay na po natin dyan yung kanyang marination. And then, takpan po natin. Kailangan po, hindi po siya kulong-kulo para hindi po mag-breakdown yung kanyang balat. Kasi kailangan po natin i-preserve yung kanyang balat para during pagpiprito natin ay maganda po ang appearance niya. Okay? So mga katropa, after 14 minutes, ito na po yung ating chicken. So yan, hindi po nag-breakdown yung kanyang balat dahil hindi po masyadong mainit yung ating brine solution. So gagawin po natin yan, tatanggalin po natin dito sa ating sabaw, and then i-rest po natin hanggang lumamig siya, and then saka po natin ipiprito. Okay? So mga katropa, ito na po yung ating chicken. Na-drain na po natin yan, and then i-rest na lang po natin para lumamig.
At yung ating brine solution, yung ating liquid, huwag po natin ito itatapon. Marami po kayong pwedeng paggagamitan yan. Pwede nyo pong ilagay yan kung gagawa po kayo ng rice porridge or yung lugaw. Pwede rin po gawing soup stocks kung meron po kayong mga recipe na yung flavor po ay manok. Okay? So, mga katropa, after po natin ito ma-rest yung ating manok, yan, pahiran po natin ito ng ating liquid seasoning or patis, kung ano po yung ginagamit nyo na pampalasa. Yan, pahiran po natin ito para lalo pong manuot ang lasa at kumapit po sa balat. Okay? After po natin ito na malagyan ng ating seasoning, pwede po natin ito ilagay sa ref overnight or 3 hours prior po sa pagpiprito para ma-dry po yung kanyang skin at maging crispy po siya. Okay? So mga katropa, mag-init na po tayo ng ating kawali at piprituin na po natin yung ating chicken. Yan. So mga katropa, pag mainit na po yung ating mantika, pwede na po natin prituin yung ating chicken. So skin down, unahin po natin yung skin niya po. Yan. So check po natin mga katropa, pag medyo nag golden brown na po siya, pwede na po natin itong i-flip. Yan. So perfect po mga katropa, yan na po yung hinahanap nating kulay. Alalay lang po kayo sa inyong mantika, sa temperature para hindi po siya masunog at hindi po mangitim. So tingnan natin, yan, talagang crispy na po siya. Okay? So we will cook mga another 3 to 4 minutes pa sa kabilang side until tuluyan na po siyang maluto. So luto na po yan dahil na-poach po natin yan. So yung ginagawa na lang natin, pina-fry na lang natin para maging crispy po yung labas at maging moist naman po ang loob niyan. Okay, yan po yung kagandahan pag na-poach po natin compare po sa diretso po natin piniprito yung ating manok. So mga katropa, I think okay na po yung ating chicken. Yan, ito na po siya. Yan, tanggalin na po natin and then i-rest na lang po natin yan. Yan. Perfect. Ang ganda po ng itsura niya. Yan, i-rest na lang po natin yan at lutuin po natin yung isang piraso pa. So mga tropa, luto na rin po yung isa nating chicken na natira. Ito na po. So i-rest na lang po natin ito and then lutuin na po natin yung ating kamote. Okay, yung pinaka-sidings po natin. So ito na po yung ating kamote. Lutuin na rin po natin. Dito na rin po natin iprito sa ating mantika. Yan.
So mga katropa, ito na po yung ating Max Fried Chicken. Ito na po yung ating finished product. Nag-sidings po tayo ng fried potato. Yan na po. Tama-tama lang po yung kanyang kulay. Crispy po sa labas at ma-moist at juicy po ang loob ng ating chicken. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo. Ako po, si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!